ba talaga kita? O hindi lang talaga matanggap ng ego mo yung mga sinasabi sa'yo ni Leon? Di na ako yung Christy na minahal mo. Nagalaw na ako ng ibang lalaki. Kaya ngayon, Jordan, tatanungin kita. Matatanggap mo ba lahat ng to? Ngayon, alam mo na kung ano ang totoo? Tyra? Chay? Kaya naman pala amoy bilasa dito dahil may bilasang isda. Alam mo, baka naamoy mo yung sarili mo. Because the last time I checked, hindi ako yung naghubad pero pinalalayas pa rin ng asawa ko. Bago ka bumalik, kasal kami ni Jordan. Tanggapin mo na hindi ka na niya babalikan. Alam mo kung anong tawag sa'yo? Homewrecker! Ako. I'd say you're about 18 weeks pregnant. Basta alagaan mo lang yung sarili mo. And the baby will be healthy too. Kuya, tears of joy pa ba yan? Magkakababy na kayo ni Jordan ulit, oh. May nangyari kasi sa amin ni Leon bago ako makaalas sa puta. Sorry. Kuya, cause parang natatakot pa akong umuwi. Hindi ko pa kayang harapin si Jordan. Lalo na ngayon may posibilidad na kay Leon to. Sandali lang. Kuya, sorry. Hindi na po kami sasakaya. Pasensya na. Sorry. Hindi pa naman tayo sigurado na si Leon talaga yung ama ng dinadala mo eh. Kasi ano ka ba? Yun yung nakita natin sa ultrasound. Tsaka sabi ng doktor, 18 weeks na akong buntis. Ibig sabihin nun, mahigit 4 na buwan na, nasa kuta pa ako nun. Kaya talagang pwedeng kay Leon kung dinadala kong bata. Basta sa pagkakaalam ko, Kaz, hindi na ganun ka-accurate ang bilang ng buwan sa ultrasound kapag nasa second trimester ka na. Okay? Just try not to jump into conclusions first. Tumingin muna tayo. Basta kasi ayoko munang may makaalam. Huwag mo munang sabihin kay Jordan, ha? Naman tayo. Hanggat hindi pa ako sigurado kung kanino yung baby na dinadala ko, ayoko munang may makaalam sa kondisyon ko. Okay? Kaz, di ba kakagaling niyo lang sa malaking away ni Jordan? Hindi ka ba natatakot na mag-away na naman kayo pag naglihim ka na naman sa kanya? Sige na. Yun lang. Hindi mo pa rin makontak si Christy? Nakapatay pa rin yung telepono niya, May. Si Nunet, tinawag ako, ni cannot be reached. Maano bang paalam niya sa'yo? Ang sabi lang sa akin kanina, meron lang daw silang bibili ni Nonet sa grocery. Pero kanina pang tanghali yun. Ewan ko sa dalawang yan, bakit kung may dadaanan sila, bakit hindi sila nag-text? Hindi sila dapat umalis, Ma. Alam ko. Delikado sitwasyon yun eh. Asawa mo matigas din ang ulo eh. Naku, Sir Jordan, ano na po yung gagawin natin, sir? Baka ma'am, napaano na po si Ma'am Christy. Huwag ka mag-isip na ganyan. Ma, hingi tayo ng tulong sa polis para hanapin sila. Sige, sige. Hello? Yes po. At nawawala kasi yung asawa ko, sir. Hindi namin... Jordan Manansala. Aray. Konting tiis na lang, anak. Magkakasama na tayong ulit tatlo ni Christy. Tay, itigil niyo na yung paghahabol dyan kay Christy. Inilalagay niyo lang yung sarili niyo sa panganib eh. Mabuti na lang di kayo napuruhan nung nabaril kayo. Paano kayo magpapagamot, tay? Alam mo nang di ka makakapunta sa ospital kasi wanted ka, di ba? Huwag ka mag-alala. Tinutulungan naman ako ni Shira eh. Sino pong Shira? Kapatid ko. Tita mo. May bahay siya dito sa Maynila. May buhay pa po tayong kamag-anak. Hindi po ba siya natatakot madamay sa gulo?
Wala naman siya magagawa. Hindi siya makakatanggi sa akin dahil malaki yung utang na loob niya sa akin. Pero tay, kahit na may tumutulong sa inyo, mali pa rin yung ginagawa niyo. Nananahimik na si Christy pero pilit niyo pa rin hinahabol. Lalo lang titindi yung galit nun sa inyo. Kaya kahit masira niyo yung relasyon nilang mag-asawa, malabo nang magustuhan ka ulit ni Christy, tay. Hoy, anong gusto mong gawin ko? Pabayaan ko nilang mawala sa akin si Christy. Ha? Eh, asawa ko siya, pamilya natin siya eh. Tay, mahirap mang kalimutan niyo na lang si Christy. Huwag niyo na lang ipilit kung ayaw niya. Maaari pa rin naman tayo maging pamilya kahit wala siya. Pwede naman tayo magpakalayo, tay. Kung saan di tayo matutunto ng mga militar, doon pwede tayo magbagong buhay. Ayaw niyo ba nun, tay? Anak, gusto ka naman ng tahimik at payapang buhay. Gusto ko ng talikuran ng buhay ng karahasan at makasama yung mga taong mahal ko. Pero hindi yun mangyayari hanggat hindi tayo kumpleto at hindi tayo aalis hanggat hindi ko kasama si Bangus. Hindi ako titigil hanggat hindi kumpleto yung pamilya natin. Kanina pa namin di makontak yung asawa ko. Nag-aalala na kami, sir. Daddy, ba't ang dami po, please? Did something happen po ba? Anak, everything's alright, ha? Play ka na lang muna sa room mo. Mommy will be home soon, I promise, ha? At Meldy? Yes po, sir. Halika na, Tori. Maglalaro tayo ng mga dasa party. Stay in your room, ha? Meldy, huwag mong papalipas. Sir, padala na tayo ng tao para hanapin yung asawa ko. Please, please, gawin niyo lahat ng makakaya niyo para maibalik yung anak ko dito. Baka mamaya hawak na siya ni Leon. Ayoko mawala ulit ang anak ko. Huwag ho kayong mag-alala, ma'am. Itinimbre na ho namin sa mga nagpapatrol ng kapulisan natin sa Kamaynilaan kapag wala ni Mrs. Manansala. Kung may makakita man sa kanya, ay i-report na lang ho agad sa amin. Babe, ma, andito na sila. Christy! Christy! Ay! Ma'am! God! Oh! Okay lang sila. What happened to you? Buti na nagligtas ka. We are so worried. Ano nangyari? Saan ka nagpunta? Saan kayo nagpunta? Ano ba kasi nangyari, babe? Saan kayo nagpunta? Pasensya na kayo. May pinuntahan lang kaming importante ni Nonette. My goodness! Saan yan? Saan? Baby, dito ka. Nagpasama lang ako kay Nonette. Pumunta lang kami sa school kasi kailangan kong mag-turn over dun sa teacher na papalit sa akin. Napag-isip na po kasi ako, hindi na po muna ako babalik sa pagtuturo. Masyado pa kasing delikado yung sitwasyon. Yan lang ba talaga ang dahilan? Kanina pa kami tawag na tawag sa inyo. Pares pampatay yung cellphone ninyo. Sorry, babe. Kasi nalubat kami ni Nonette wala naman kaming dalang charger o kaya power bank pareho. Sir, pasensya na. False alarm eh. Sorry talaga. Salamat ha. Pero sir, mauna na ho kami. Sige, thank you. Babe, sorry Sorry, padalos-dalos ako, ma. Pangako po, hindi ko na ulit yung gagawin. Babe, next time pag-aalis ka, sasabihin mo sa akin. Para ako mismo yung sasama sa'yo. Pag nandyan sila yung sa paligid, mapuprotektahan man lang kita. Pasensya na ulit, babe. Hindi na mauulit. Gutom ka? Sarap, no? Di pa ba magaling yung sugat mo? Abusado ka na eh. Hindi ko naman kailangan ng palamunin dito eh. Namubuti sana kung tinutulungan mo akong bumalik dito si Jordan, kaso wala ka namang ambag. Anong wala? Di ba ako nagsabi sa Jordan ngayon? Kung ano yung relasyon namin ni Christy dun sa kuta? Pinagmamalaki mo yun? Parang walang kwenta naman yung pag-reveal mo sa secret ni Christy dahil pinatawad din siya agad ni Jordan. Hindi ko na kasalanan kung uto-uto
At mabilis bumigay yung Jordan na yun. Yung ba dyan kasi kay Jordan? Masyado nagpapakamartir. Siya na nga itong iniputan sa ulo, siya pa rin yung habol ng habol doon sa pesting Christy na yun. Akala ko masisira natin yung dalawang yun eh. Hindi ko naman alam na ganun katibay yung relasyon nila. Kung kayang patawarin ni Jordan si Christy after na nangyari sa inyo sa kuta, kailangan nating umisip ng mas malalim na rason para tuluyan na siyang magalit at hiwalayan niya na yung pesting babaeng yun. Mahal. Hindi pa kayo makatulog? Hindi pa eh. Kasi gusto sana kita makausap. Tungkol saan? Hindi pa ba pwedeng paghintayan hanggang bukas yan? Para naman makapagpahinga na kayo. Hindi. Hanggat hindi nasasagot yung mga tanong sa isip ko, hindi ako matatahimik na. Kasi anak, simula nang dumating ka kanina, ina-obserbahan kita. At napansin ko na parang meron kang hindi sinasabi sa amin. May kumugulo ba sa isipan mo? Christy, ano ba? Tapatin mo ko. Anong nangyari talaga kanina? Saan kayo nagpunta ni Nonette? Bakit ang tagal ninyo? Ma, ipangako mo muna sa akin na hindi mo muna sasabihin kay Jordan. Bakit? Bakit hindi kailangan malaman ni Jordan? Ma, ayoko pong masaktan si Jordan. Ayoko pong masayang lahat ng effort namin. Sinimulan pa lang namin makapag-uulit sa pamilya namin. Ayoko mauwi yun sa wala. Christy, bakit? Ano nangyayari? Meron ka bang ginawang mali? Sinamahan po ako ni Nonette sa ospital, Ma. 18 weeks na daw akong buntis. I never would have known. Kasi hindi naman lumalaki ang tiyan mo. Siguro kasi payat ka. Oh, I'm so happy. I'm so happy. Oh. Bakit parang hindi ka mukhang masaya? At saka bakit ang sabi mo, ayaw mo masaktan si Jordan? Bakit naman masasaktan si Jordan? Hindi ba siya matutuwa na makarinig ng magandang news na magkakaroon ng kapatid si Tori? Ha? Imelda, si Christy. Ay, nasa kwarto po, sir. Pinapatulog po si Tori. Kung ganun ka nakatagal. May posibilidad man na hindi si Jordan ang ama ng dinadala ko. Ano? Maaari pong sila yun. Jordan? Meron. Pinipita eh. Kasi, kung ano Anong pinag-uusapan niyo? Ba't parang seryoso niyo? Kasi nire-remind ko si Christy tungkol sa appointment sa simbahan bukas. Right.
Kasi hindi ba kailangan ng magpa-reserve ng date para sa renewal of marriage vows ninyo at itong namang batang to nagiging sentimental, hindi ba? Okay. Mama si Mama. Pero kung hindi ka free bukas, okay lang ha. Kaya ka naman magpunta doon mag-isa. No, babe. Hindi ka pwedeng lumakad mag-isa. Lalo na't pakalat-kalat yung Leon yan. Samahan kita. So, gusto ko rin talagang sumama sa pag-prepare ng renewal ng vows natin. Excited ka magpakasalan ka ulit. Oh, so paano? Until tomorrow, okay? Yes, matulog na kayo. Sige, good night. Okay, babe? Happy to be home. Owen, kontak ka ng bagong suppliers ng amplifier, ha? Nasira yung last time, ayoko magkakaroon ng problema habang may event, ha? Yung digital mixer, ayusin nyo yung knob. Gary, yung ilaw, dagdagan nyo pa dito. Shai? Ano ginagawa mo dito? Nasa si Jordan, kailangan ko siya kausapin. Wala si Jordan. Kasama niya si Christy. Shai, why do you need to talk to Jordan? Ano pa pang pag-uusapan nyo? Ano mo sinabi sa akin ni Jordan? Nagkaroon na daw kayo ng closure. Ano pa kailangan mo sa kanya? At bakit hindi mo siya matiis? Jeff, hindi ko ina-acknowledge yung closure niya. We made a vow nung kinasal kami. Hindi masisira ng isang conversation lang yung relasyon namin. No. But if you keep on doing this, mas lalo ka lang masasaktan na. Alam mo yan. Shai, kaya mo maging masaya kung gugustuhin. Just give me a chance. Please. Jeff, don't just say that you care about me. Patunayan mo. Help me. Tulungan mo kong makausap ulit si Jordan. May kailangan lang talaga ako sabihin sa kanya. Jeff, if you really love me, tutulungan mo ako. Ipapa-pencil book ko na po kayo. Kapag nasettle niyo po ang reservation fee, ipapa-block ko na po ang date para sa inyo. Kukuha lang po ako ng ibang requirements. Pantay lang po. Salamat. Thank you, ha. Babe, swerte natin wala pa nakapagpabook dun sa anniversary date natin. As 5 months from now. Sabi ni attorney, 3 months ang maximum bago lumabas yung court order ng reappearance mo. By then, makapawalang visa ng kasal ko kay Shaira. Babe, narinig mo ba yung sinabi ko? Yeah, tinatansya ko lang kung kasya ba yung 5 months sa preparations natin. Diba? Parang... excuse me, babe. Kunin ko lang to, ha? I'll just take it outside. Good afternoon po, Mrs. Manansala. Secretary po ito ni Dr. Carino. Follow up ko lang sana kung convenient for you on Tuesday for your prenatal check-up. Yes po. Pakisabi po kay Doc I'll be there. That's good to know po. Pinapasabi rin po ni Doc na mas mainam sana kung makakasama po sa check-up si Mr. Manansala para daw po ma-advise din ng Mr. ninyo kung paano i-address kung may any specific medical issues. Miss, pwede bang pakisabi muna? Ako na lang po muna yung pupunta. Tapos, ayoko po sana kasi na malaman muna ng asawa ko yung kondisyon ko eh. Okay lang, miss. Ano hindi ko dapat pwede malaman? Sige po, thank you. Sino kausap mo, babe? Tsaka ano yung kondisyon na sinasabi mo? Kausap ko lang yung psychiatrist ko. Papareseta kasi ako ng bagong gamot. Hindi ako makatulog sa gabi, baby. Parang nag-i-insomnia ako. Eh, ayoko naman sabihin.
Kaya kung mag-alala ka. Sigurado ka ba yun lang yung pinag-usapan yung dalawa? Wala bang ibang dapat malaman? Yes, babe. Alam mo, baka stress ka lang kaya hindi ka nakakatulog agad. Uwi na tayo, magpahinga ka na. Okay. Bakit? Nag-text si Jeff. Nakikipagkita, emergency daw. Baka naman sa negosyo lang. Daanan na lang natin bago tayo mawet. Sige. Darating pa ba si Jordan? Di ba, ayaw ko na niya makita? Hindi niya naman alam na ako yung nandito. Kasi kinausap ko si Jeff, pinilit ko siya na kunwari siya may ipagkita sa akin dito. Girl, wala ba talaga sa vocabulary mo salitang pride? Ni-let go ka na ni Jordan. Bakit ba gusto mo pa rin ipagsiksikan yung sarili mo? Leslie, alam mo, kung gusto kong makarinig ng sermon, sana sa simbahan na lang ako pumunta, di ba? Di ba? Kung true friend talaga kita, supportahan mo na lang ako. Kaya ako nga sinasabi to kasi true friend ako. Mag-move on ka na, girl. Please lang. Ako? Gi-give up? Talaga ba? Hindi ako gi-give up, Leslie. Hindi ko bibigyan ng tahimik na buhay si Christy at si Jordan. Hindi ko hayaan na sumaya silang dalawa. Titigil lang ako kapag out of the picture na yung babaeng yon at bumalik na sa akin ang asawa ko. Han! Look, Shai. Please lang, ayaw namin ng gulo ngayon. Nandito lang kami para kitain si Jeff. So please stay out of our way. Wala dito yung kapatid mo. I was the one who told him to send you that text message. Shaira, ganun ka na ba talaga kadesperada? Pati si Jeff, gagamitin mo para lang makita yung asawa ko? I'm sorry. Okay? I'm sorry if I tricked you. Pero gusto lang talaga kita kausapin. Can you give us some space, me and my husband? Okay lang? Tara na. Babe, tara na. Kung iuntog ko kaya yung ulo mo sa pader, Shaira. Para naman matauhan ka na hindi mo pag-aari ng asawa ko. Hindi ka na ba nahiya? Edukada ka naman, di ba? Pero kung makaasta ka, para kang naaagawan ng mga lalaki. Ano bang pinagmamalaki mo? Ha? Na ikaw yung unang pinakasalan ni Jordan? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wala akong pake kung ikaw ang nauna? Ha? Dahil walang first come and first serve policy dito. Dahil hindi ito fast food restaurant! Say, ano ba? Hindi ba nag-usap na tayo? Ngayon nandito na si Christy, siya lang ang gusto kong makasama. Tinapos ko na yung marriage natin. Nawala siya, Jordan. 4 years ako ang naging mundo mo. Ako ang nakasama mo. For 4 years! Kumbaga sa pageant, siya nga yung winner. Fine. Pero she failed to fulfill her duties. Kaya ako na ang dapat na magmay-ari ng corona. Gets? So umalis ka na dyan dahil asawa ko na to! Suki ka siguro sa live selling, no? Puro ka kasi mine. Yes, mamatay ka sa inggit. Dahil taken na yung asawa ko. Ipaglalaban ko talaga yung karapatan ko. Dahil I am the latest wife. But I am the chosen wife. You're the one who should have stayed dead! Tay, ano ba? Tama na, huwag ako. Tumigil po kayo. Tumigil ako. Bakit masakit? Ano? Ano Are you okay? Are you okay? Ang bewang ko, babe. Ha? Yeah, okay lang. Kasi naman ang bewang ko. Ang sakit. I'm good. Sakit. Bakit? Babe. Teka lang, ha? Oh no. Babe, we have to go. Tara. Jordan! Jordan, wag mo ako iwan dito! Shaira, dito ka nga. Halika. Doc, is my wife going to be okay? Ba't ba siya nag-bleeding?
There's no need to worry because light spotting is very common even during the second trimester. But you can rest assured na baby is safe. Baby? Doc, pwede po bang iwan niyo muna kami ng asawa ko? Babe, buntis ka? Hindi mo sinabi sa akin? Babe, I'm so sorry. Hindi ko agad nasabi sa'yo na buntis ako. Hindi mo kailangan mag-sorry. I get it. Gusto mo ba akong sorpresahin? Babe, good job. Nagulat ako. This is the best news ever. I can't believe magkaka-baby na tayo ulit. I'm so happy. Why? What's wrong? What's wrong? Jordan, kasi merong isa pang rason kung bakit hindi ko agad na amin sa'yo na buntis ako. Nung nagpa-ultrasound ako, ang sabi nila sa akin, 18 weeks na daw ang dinadala ko. Babe, 4 na buwan pa lang mula nung makauwi ako dito. So, ibig sabihin nun, posibleng sakutan na buo yung baby. Babe, I'm so sorry. I'm so sorry. Disappointed talaga. No. Posible naman mali ang kalkula ng doktor eh. And pwede rin hindi accurate yung resulta ng ultrasound. May nangyari na sa atin 4 months ago. Kaya, please, huwag mo namang iisipin na sila yun ng ama ng bata. Kasi sigurado ako, akin yan. Ako ang ama ng batang dinadala mo. Okay? Girl, yun napapalaw sa pagiging war freak mo eh. Sana hindi malalaya ang pilay mo. Nakakabawas kaya ng ganda rumampa ng nakasaklap. Nasaan na ba si Jordan? Hindi niya ba i-check kung kamusta ako? Nag-expect ka ba talaga? Malamang nakabantay kay Christy yun. Eh bakit parehas naman kami dalawa na injure ah? Ano, wala na talaga siyang pakialam sa akin? Asa ka pa. Alam mo namang hindi ikaw ang priority na lalaking yun, di ba? Bakit? Mas malala ba yung injury niya? Ha? Ano ba nakita mo? Ano nangyari sa kanya? Kaartehan niya lang yun. Alam mo, usisain ko pa eh. Namimilip ka sa sakit kanina. Pero parang nakita ko, may dugo nga sa binti ni Christy. Parang sugatan nung natumba kayo. Anak. No. Ang sabi ng doktor, you should rest. Kasi baka mag-spotting ka ulit. Gusto ko lang pong mahanap si Jordan. Gusto ko kasi sanang makasigurado na hindi siya nagtatampo sa akin. Tsaka kung kailangan ko pong mag-sorry sa kanya ng paulit-ulit, gagawin ko yun. Para lang ma-realize niya na nagsisisi talaga ako. Hayaan mo na muna siya. Just give him space para makapag-isip-isip. Isipin mo sarili mo. Okay? Sure you okay? Okay lang po, Ma. Pahinga lang siguro kailangan. You relax. Nung nagpa-ultrasound ako, ang sabi nila sa akin, 18 weeks na daw ang dinadala ko. Babe, 4 na buwan pa lang mula nung makauwi ako dito. So, ibig sabihin nun, posibleng sakutan na buo yung baby.
Babe, sorry ulit. Hindi ko agad nasabi sa'yo na buntis ako. Gusto ko kasi sana talaga kumonsulta ng isa pang doktor. Para makasigurado ako na accurate ang resulta ng ultrasound ko. Alam mo, nag-research ako sa internet kanina. Tungkol sa accuracy ng ultrasound pagdating sa second trimester ng pagbubuntis. Sabi sa nabasa ko, babe, may margin of error talaga ng mga 2 linggo. Kaya posibleng less than 18 weeks yung edad na dinadala mo. Which means, ako talaga ang ama. Christy, anak natin yan. Kaya huwag na tayo mag-isip ng kung ano-ano. Alisin na natin yung mga tanong, pagdududa. Let's just be thankful na may bago tayong blessing. Okay? Okay. Okay. I love you. Dahan-dahan. Buti na lang wala kang fracture. Wala na nga, hatid ako sa inyo. Teka si Jordan na siya. Sandali lang. Pag-iisip lang ako. Jordan. Jordan, ano ba? Aalis ka na lang na hindi mo man lang ako kamustahin? Alam mo kung may nangyari man sa'yo, gagagawan mo, di ba? Ikaw yung nagsimula ng gulo. I'm warning you, Shaira. Kapag sinugod at sinaktan mo pa ulit si Christy, ididemanda kita. And I will make sure na maparusahan ka sa kulungan. Eh di sige, gawin ninyo. Hindi ako natatakot sa inyo dahil pinaglalabang ko lang ang asawa ko. Oh my God, Shaira. Pwede bang tumigil ka na? Huwag mo ubusin yung pasensya ko, please. Mabuti na lang walang nangyaring masama dito. Dahil kung napahamak siya at yung baby namin, hindi kita mapapatawa. Baby? Oo, Shaira, magkaka-baby na kami ulit ni Jordan. Madadagdagan na ulit yung pamilya natin. So if I were you, bumili ka na lang ng dictionary para naman malaman mo ang mga meaning sa salitang acceptance at move on. Huwag ka na ring umasa na babalikan ka ng asawa ko. Tandaan mo yun, ha? Dahil naging mas matatag na kami ngayon, lalo na't may panibago kaming baby. Excuse me. Jordan. So, 18 weeks nang buntis si Christy. Yun yung sabi nung ultrasound test nung nagpa-check up siya. Alam mo, sorry, Tol, ah. Kung sana masama yung sasabihin ko sa'yo. Kung 4 na buwan na si Christy dito, malamang hindi ikaw yung ama. Alam mo, di naman ako tanga, Jeff, eh. Siyempre, naisip ko rin yan, di ba? Una kong nalaman. Kaya nga nag-research ako. Nung nag-research ako, medyo naliwanagan ako kasi
minsan may mga discrepancy ang ultrasound test. Especially kung yung progress nung nagbubuntis ay second trimester na. May posibilidad talaga na pwedeng ako rin yung ama. Eh paano kung hindi niyo kaso? Paano kung sila yun yung ama? Tatanggapin mo ba na nabuntis yung asawa mo ng iba? Christy suffered a lot nung nabihag siya sa kuta. Pinilit niyang pakisamahan yung Leon na yun para lang makasurvive at makabalik sa amin ni Tori. At kung yung batang dinadala niya ngayon, yun ang resulta ng pagsasakripisyo niya. Sino ba naman ako para pagsabihan at magalit sa kanya? Tor, she needs all my love and support right now. Kaya alam ko sa sarili ko na kailangan kong panindigan yung batang dinadala niya at ituring na parang tunay kong anak. Hindi na mahiging mahalaga sa akin kung sino yung totoong ama. Buisit! Buisit! Ba't kayo pa nabuntis yung pesting Christy na yan? Hirap na nga tayo paghiwalay silang dalawa ni Jordan. Tapos ano, magkakaroon pa na reason si Jordan para magstay sa pesting babae na yan! Ano kuya, wag ka tumula-alan dyan! Tulungan mo ako mag-isip ng solusyon! Huwag mo inaasa sa akin lahat! Buisit, magkaroon ka naman ng pakinabang! Kung ako lang ang masusunod, matagal ko nang pinatay ang Jordan na yan. Siya lang naman ang umaharang sa akin makuha si Christy. Matagal ko nang pinipigilan ng sarili ko na patayin siya dahil alam kong baliw na baliw ko sa kanya! Ha? Ano sabi mo? Subukan mo saktan si Jordan! Sinasabi ko sa'yo, babawi ako si Christy dahil kung hindi ko makuha ang gusto ko, sisiguraduhin ko wala ka rin mapapala! Huwag mo. Dahil hindi mo alam kung anong kaya kong gagawin. Jordan, Christy. Attorney. I've heard about the good news. Congratulations sa second baby niyo. Salamat po, attorney. Attorney, bala kasi namin ni Christy na i-move na lang yung renewal of vows namin. Siguro after niyo mga anak. Actually, attorney, gusto na po talaga na sana namin mag-celebrate ng anniversary. Kaso lang hindi kami makapag-book ng venue or supplier. Kasi gusto namin makasiguro na wala na kaming legal issues by then. Babe. Wala pa bang desisyon yung korte dun sa sinabit naming affidavit of reappearance? So far, wala pa akong nare-receive na notice from the civil registry na nagsasabing may bumaba ng court order. But don't worry. Ipa-follow up ko kung ano ng status ng petition natin. Salamat po, attorney. You're welcome. Nagkausap na ba kayo uli ng tatay mo? Kailan ka daw niya susunduin dito? Hindi ko rin ho alam. Parang di narata po ako importante kay tatay. Puro Christy na lang yung iniisip niya palagi. Ano ka ba? Mahal ka nun. Kaya nga umiiwas na yun sa karahasan para paghandaan ng iyong magandang bukas. Sana nga. Billy! Po, bakit? Ano sa... Bakit? Pumasok ka doon. Bilisan mo. Pagtago. Bakit po? Pasok ka dyan. Magtago ka. Talaga mo. Magtago ka. Kamusta?
Mukhang maayos ang buhay mo dito ah. Kung naparito kayo para hikayatin akong muling bumalik sa Kalasag, nagsasayang lang kayo ng oras. Tinalikuran ko na ang Kalasag. Huwag kang mag-alala. Hindi kami interesado sa'yo. Masyado ka ng matanda. Wala ka ng silbi sa kilusan. Iba ang pakay namin. Hinahanap namin si Leon at yung anak niyang si Billy. Nabalitaan ko nga, nabasa ko sa dyaryo. Nagkawatak-watak na ang Kalasag. Akala ko nga, dito pupunta ang mga kapatiran para magbagong buhay na katulad ko. Pero kayo pa lang ang nakarating dito. Kung nagsasabi ka man ng totoo, siguro naman hindi mo mamasamain kung titignan namin yung loob ng bahay mo, di ba? Wala sila rito. Ng tao sa loob. Kung sakaling mang makita mo sila, isumbong mo agad sa amin. Huwag kang magkakamaling tulungan sila. Dahil ikaw ang malilintikan sa akin. Naintindihan mo? Tara na! Hello po. Hello. That's it. Balita, attorney. Ba't mo kami pinatawag? Lumabas na ba yung court order? I'm afraid I have some bad news. Bakit po, attorney? Na-deny po ba yung petition namin para mapawalang visa yung kasal ni Jordan at Shaira? No, it's not like that. Nag-follow up ako sa civil registry at according to them, hindi daw naka-reflect ang sinabit nating affidavit of reappearance. Kaya pala walang ginagawa hanggang ngayon ang korte dahil nawawala ang mga dokumento natin. Kung nawawala yung papeles, kasalanan nila yun. Meron tayong receiving copies na nagpapatunay na nag-file talaga kami ng affidavit. Yes, pinakita ko sa kanila ang ating receiving copy. Pero hindi daw nila matrace talaga kung nasaan ang ating sinabit na affidavit of reappearance. Nawawala ang ating mga dokumento. Ano yun? Nawala na parang bula? Ilang buwan na namin hinihintay na i-process nila to, attorney. Yung pala, naghihintay lang kami sa wala. Babe, hindi kaya sinadya to? What if may humaharang talaga?
kinuha yung mga papeles natin kaya hindi na proseso. Yung iniisip ko ba, hindi nang iniisip mo? Babe, isang tao lang naman ang kontra na magkabalikan tayo. Si Shaira. Diba, what if meron siyang kakilala sa loob na empleyado tapos inutusan niya yon para hindi maproseso yung mga papeles natin. Diba, attorney? Could be. Kamusta na nga yung pinacheck ko sa'yo last time? Okay na? Check mo nga nandiyan pa. Nandito yung papers kanina eh. Kanina nakita ko na yun eh. Ito yun. Parang kailangan na yata kasi later. Check mo nga. Double check mo. Wala pang pirma eh. Papa-follow up ko to. Yes, kasi kailangan na yan eh. Ito ba? Oo. Shaira. Oh, Usap na tayo. Jordan, what's going Stay on? out of this. Jordan, Halika. ano ba? Nasa trap ako. Umayos ka nga. Tapatin mo nga ako. May kinalaman ka ba sa pagkawala ng sinabit naming affidavit of free appearance sa civil registry? What the hell are you talking about? Wala akong alam niya sa mga binibintang mo. Magsabi ka ng totoo. Ikaw lang naman yung may ayaw na magkabalikan kami ni Christy. Ikaw lang yung nakikita kong taong pwedeng gumawa nito. Okay, sige. Aaminin ko. Ayoko na magkabalikan kayo ni Christy dahil para sa akin, tayo na ang kasal. Kaya dapat tayo na ang magkasama. Pero simula nung nag-file ka, ng buwisit na petition na yan, it left me with no choice but to accept the fact na si Christy na talaga yung gusto mong makasama. Kahit sobrang sakit sa akin, Jordan, tinanggap ko yun. Kaya don't you dare accuse me of sabotaging that freaking petition dahil wala akong alam dyan sa mga sinasabi mo. Naiintindihan mo? It doesn't matter naman whether aminin mo o hindi. Kasi nag-file kami ulit na affidavit. And this time, babantayan ko na mabuti ang pag-process ng petition. Kaya kung may binabala ka man, huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Kasi sisiguraduhin ko na walang makakapigil sa pag-dissolve ng marriage nating dalawa. Babe. Babe. Nagpaalam na ako kay Jeff. Sabi ko mag-leave ako next week para masamahan kita sa prenatal exam mo. Is everything alright? Gusto ko lang magpasalamat, babe. Sobrang understanding mo sa buong sitwasyon na to. May feeling ko hindi ko deserve yung napakita mong bait sa akin eh. Kung ibang lalaki to, malamang inaway na ako. Hiniwalayan pa. Alam mo, sobra ako nagsisi nung muntik na akong bumitaw the last time nung nalaman ko nagsama kayo ni Leon sa kuta. Babe, na-realize ko na sobrang importante mo sa akin. Hindi ko kaya magkahiwalay tayong dalawa. Kaya tutuparin ko yung pangako ko. Na kahit anong problema pa ang dumating sa future natin, hindi ako aalis sa tabi mo. Salamat, babe. Hindi kasi ako makakampante hanggat hindi ko pa nalalaman sino yung tunay na ama ng dinadala kong bata. Hindi matatanggal yung guilt na nararamdaman ko, babe. Para mapanatag yung loob ko at sagot na natin yung mga tanong natin, pwede bang magpa-paternity test ka? Babe, sorry kung nabigla kita, pero
Yung DNA test lang kasi yung naiisip kong solusyon para mabura na lahat ng doubts natin. Para naman magka-peace of mind tayo. Paano kung yung resultang lumabas hindi yung na-expect nating outcome? Di ba mas masakit yun? Mas mabuti nang alam na natin ngayon pa lang, babe. Kasi naman habang buhay tayong may mga iniisip na tanong o pagdududa. Alam mo, babe, hindi naman importante kung malaman natin kung sino yung totoong tatay ng bata. Hindi naman magbabago yung trato natin sa kanya eh. Mahiging mapagmahal at mabuting magulang tayo para sa kanya. Pero babe... Tsaka huwag na natin i-associate yung bata kay Leon. Huwag na natin hayaan na i-spoil niya yung happiness na blessing na yan. Hindi ka na niya bihan. Huwag mo hayaan kontrolin ka pa rin niya. Lagi mo lang tatandaan na ako at ako lang ang tatay ng batang dinadala mo. Naintindihan mo, babe? Kalimutan mo yan. Tay, hindi po talaga titigil si Nalakdan hanggat di nila tayo nakukuha. Tay, natatakot po ako. Paano kung sa susunod matsyempuhan nila ako? Parang awa mo na, umuwi ka na, Tay. Lumayo na tayo dito. Anak, basta huwag ka munang lumabas para wala makakita sa'yo. Magdoble ingat ka. Alam mo naman yung gagawin mo eh. At lahat ng sasabihin ng usa, pakikinggan mo, ha? Intindihan mo? Tay, di ka po ba talaga uuwi kahit muntik na akong makuha ng mga kalasag? Onting tiis pa, anak. Mabawi ko lang si Christy, uwi ako agad sa'yo. Mas importante pa ba yan, Tay, kaysa sa kaligtasan ko? Sana naman, Tay, wag puro si Christy yung unahin nyo. Tay, itigil nyo na yung pagsusumiksik sa taong di naman kayo pinapahalagahan. Tay, baka nakakalimutan mo may anak ka pa. Nandito pa ako, Tay, oh. Tay, wag niyo naman akong pabayaan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit gusto pa niya magpa-DNA test. Sabi ko naman kay Christy, kahit anong mangyari, tatanggapin ko yung bata eh. Hindi pa ba enough yun? Alam mo, Tol, I really admire you. Bilib ako sa'yo dahil kaya mong panindigan yung bata, whoever the real father is. Pero, sa akin lang naiintindihan ko rin si Christy. Siyempre, mas mabuti yung alam yung dalawa kung ano yung totoo. Paano mas mabuti? For example, si Leon yung ama. May mga sakit, disorders na napapasa genetically. Mas maganda alam niyo yung paternity ng bata para mapaghahandaan yung mga ganong kaso. And there's one more thing, and I think this is much more important, Tol. Ano yun? Just in case hindi ikaw yung ama. Protektahan mong information na yun at all cost. Kasi pwedeng i-weaponize yung knowledge na yun laban sa'yo. Laban sa pamilya mo. Jeff, okay na ba tayo para sa event for tonight? Yes, Leslie. Bibigay ko na lang sa'yo yung contact number ng events organizer, ha? Para kung may mga kailangan dito sa hotel, ikaw na bahala, ha? Hindi ko na trabaho yan. I-coordinate nyo na lang sa events manager ng Helio Paradiso. Sino? Actually, the hotel reinstated me as the event manager. Ibig sabihin, lagi pa rin tayo magkakasama. Ha? Bakit? Nananadya ka ba talaga? What are you so upset about? Ano, wala naman akong ginagawang masama. Nandito lang ako para magtrabaho. Huwag mo akong ginagawang tanga, Shaira. Halata naman bumalik sa trabaho para magkaroon ka na excuse to be around me most of the time. So what kung isa yun sa mga reasons ko? Is it a crime if I wanted to be with my husband? Unless natatakot ka. Baka ma-fall ka ulit sa akin pag lagi tayong magkasama. Okay lang sa akin. Pag nandun ka sa bahay, doon ka kay Christy.
Christy. Hirap ang oras ng trabaho. Sa akin. Kasayang ka lang ng oras mo. Kung ano man yung trip mo ma-accomplish dito, mabibigo ka lang. Wala ka naman ng pwedeng gawin pa para makasira sa amin ni Christy. Malalim iniisip ng asawa ko, ah. Nag-iisip ka na ba ng pangalan ng bata? Jordan, gusto ko lang mag-sorry. Pasensya ka na kung napipilitan ka sa request ko na magpa-paternity test tayo. Alam ko naman na malulungkot ka lang kapag hindi lumabas yung resulta na gusto natin. Kaya hindi ko napipilit. Kalimutan mo na yun, ha? Babe, hindi mo kailangan mag-sorry. Nakausap ko si Jeff kanina and he made me realize na malaki ang magiging advantage kung malalaman natin kung sino totoong ama ng bata. Teka. Ibig sabihin ba nun pumapayag ka nang magpa-test tayo? Yes, babe. Payag na ako sa gusto mo. Para sa peace of mind na rin nating dalawa. At saka isa pa, mas madali natin siya mapoprotektahan kung malalaman natin ang totoong resulta. Pero paano kung iba sa gusto natin ang lumabas na resulta? Kahit ano pa ang kalabasan ng paternity test, wala namang magbabago eh. Tatanggapin at mamahalin ko pa rin siya. Kasi kahit na anong mangyari, anak natin yun. O Gary, dumating na ba yung mga microphones galing sa supplier? Owen, yung mga ilaw okay na? Guys! Double time! Parating na yung mga guests! Yung table, ayusin nyo. Yung ilaw. Si Jordan? Ano ba yan? Hindi tayo masyado mangangarag ngayon kung nandito siya para tumulong. Malilate daw siya. May lakad sila ni Christy. Alam mo ba, babe, si Glenn, dating estudyante ni Mama. Kaya dating madalas yun sa bahay namin bumisita. And eventually, yun, naging close na rin kami ni Glenn, no? Ma'am, pakikamusta na lang ako kay Ma'am Carmen. Ang tagal na din kasi nung huli ko siyang makita. Oo nga, no? Sige, makakarating yun. Glenn, yung resulta ng test na to, gaano ka-accurate yun? 99.9% po ang accuracy ng NIPP o Non-Invasive Prenatal Paternity Test. Ito rin ang pinakamabisang paraan para ma-establish ang paternity bago pa man ipanganak ang bata. Dugulan ba ng asawa kayong kailangan o meron pang iba? Kukuhaan ka rin namin ng cheek swab, sir. Ipagkukumpara namin ng DNA profile ng fetus at ng DNA profile mo para malaman ang probability of paternity. Glenn, yung resulta ba, gaano kabilis yun bago lumabas? Mga 1 to 2 weeks, ma'am, ang kailangan hintayin. After that, malalaman nyo na kung si Jordan ba talaga ang biological father ng dinadala ng bata. Shy, relax. Kaya ko to. I won't let you down.
Finally. It's about time you showed up. Alam mo naman na meron tayong event, inuna mo pa yung lakad ninyo ng babae mo. Nagpaalam ako kay Jeff. Pwede ba huwag mo pag-initan dahil nagsiselos ka? Kung gusto mo maging maayos ang working relationship natin, please set aside your personal issues. Let's be professional. Tol, sige, buksan niyo. Okay na ba? Oo, yung amplifier nakuha na sa supplier. Di ba nasira last time? Oo. Hindi, yan na. Dumating na. Templado na. Yan na, ready na lahat. What the hell is this? Aalis ka? Di ba, ito naman yung gusto mo. Kaya pakasaya ka na, uwi na akong probinsya, kailangan na ako ng anak ko. Nababaliw ka na ba? Paano si Christy? Di ba may agreement tayong dalawa? Nababawiin mo si Christy para makuha ko na si Jordan. Hindi na kaya ng konsensyo ko na pinababayaan ko yung anak ko. Kailangan ako ni Billy. Kaya kahit masakit sa loob ko na sumuko, bababayaan ko na si Christy. Total mo, hindi naman na maghihiwalay yung dalawa dahil magkakaanak na sila. Hindi ka, alis na ka. Huwag mo akong diktahan ng gagawin ko! O, paano kung sabihin ko sa'yo na meron ako nakitang papers na paternity test? Paternity test? Ano yun? My God. I'm sorry. Nakalimutan ko, pinalaki ka nga pala sa bundok. Yung paternity test, ginagawa yon para malaman kung sino ang tatay ng pinagbubuntis ni Christy. So, ibig sabihin, hindi siya sure na kay Jordan yon. Paano kung sa'yo yung bata? Aalis ka pa rin? Totoo ba yung sinasabi mo? O inuutong mo lang ako para hindi ako umalis? Tomo, ako nasasaktan ako! Hindi ako nag-iimbento. Ako mismo nakakita ng lab request form nila. Kuya, can't you see? This is our chance. Kung ikaw na nga talaga yung tatay ng pinagbubuntis ni Christy, eh di ito na yung way para mapaghiwalay natin sila. Kuya, paano yung anak ko? Inaasahan na ako ni Billy na uuwi na ako sa kanya. Kuya, makinig ka sa akin. Alam kong importante sa'yo yung panganay mo. Pero ngayon ka pa ba give up kay Christy kung kailan magkakaanak na kayo? Hindi ba dapat mas ipaglalaban mo siya dahil magiging pamilya na kayo? Kaya pag-isipan mo mabuti. Kang tatanga-tanga. One week pa daw, ma, bago makuha ang mga results ng DNA test. Pero ngayon pa lang parang hindi na ako mapalagay. Sobrang torture maghintay eh. Let's just hope na maging favorable sa inyo ang test result. At sana nga, si Jordan ang ama ng bata. Nag-aalala ako sa asawa ko eh. Alam ko po na matagal nang pinagdadasal ni Jordan na mag-match ang DNA results nila. Paano kung hindi yun yung lumabas na resulta? Lagi naman akong ina-assure at naalagaan ni Jordan na aalagaan niya at tatanggapin niya yung bata kahit anong mangyari, ma. Pero, ganun lang ba talaga yun kadali para sa kanya? Diba, ma, kasi parang baka sa simula, kaya niyang tanggapin. Pero paano kung pagdating sa dulo, hindi ko na mapanghawakan yung mga pangako niya? Anak, kung magiging negative ang result ng paternity test, then, masusubok ulit ang tibay ng relasyon ninyo. Pero anak, naniniwala ako sa pagmamahalan ng dalawa.
Ang dami niyo ng pinagdaanang challenges in the past. And you have overcome it all. Ngayon, kailangan mo lang magpakatatag. Have faith. Alam ko na malalagpasan niyo ulit ito. I believe in you. Yes. Ikaw pa. Thank you. Tay, ano oras po kayo darating? Nasasabik na po ako makita kayo eh. Anak, pasensya ka na. Hindi pa muna ako makakauwi. Po? Pero tay, nangako po kayo, di ba? Sabi niyo po, ititigil niyo na yung paghahabol kay Christy para masiguradong ligtas po ako. Ano po nangyari? May importante lang ako dapat tapusin. Pag natapos ko to, asahan mo, makakauwi na ako. Hindi, tay. Huwag na ho kayo mangako. Sigurado ako may kinalaman si Christy kung bakit nagpasya na naman kayong manatili dyan. Pinatunayan niyo lang, tay, na baliwala na ako sa inyo. Anak, hindi naman sa ganun. Importante ka sa akin. Kaya lang, kailangan ko manatili dito dahil buntis si Bangus. At malaki ang hinala ko na ako ang man ang dinadala niya. O pag nagkataon, magkakaroon ka na ng kapatid. Kaya, mas mabigat ang dahilan ngayon na mabawi ko siya. Pero tay, mas importante pa ba yung baby ni Christy? Hindi naman po kayo sigurado kung kayo yung tatay niyan eh. Huwag na tayo magtalo, anak. O tintiis na lang. Intindihin mo na lang ako. Magkakasama rin naman tayo eh. Hindi, tay. Kung ayaw niyong umuwi dito, ako po yung pupunta dyan. Huwag. Delikado. Tay, delikado rin naman kung mananatili ako dito. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Para sa'yo din naman itong ginagawa ko eh. Para magkaroon ka ng nanay, para mabuong pamilya natin. Kaya huwag ka na makipagtalo sa akin. Makinig ka na lang. Salamat na sinamahan mo ako sa check-up today, Si Jordan kasi hindi nakapunta sa huling event niya, kaya nahiya na po siyang umabsent today. Nako, anak, it's okay. Maliit na bagay. Anyway, daan muna tayo sa pharmacy. Bili natin itong mga vitamins mo. Sige ma, pero CR lang ako ng mabilis. Sasamahan na kita. Hindi Let's na po. go. Okay lang po. Kaya ko naman po mag-isa. Balikan ko na lang kayo dito. Upo na lang Okay, po. sige. Alright. Sige po. Sige. Thanks, ma. Hanggang kailan ka ba manggugulo, ha? Nananahimik na ako. Masaya na ang pamilya ko. Kaya pakiusap lang. Tantanan mo na kami. Kilala mo ako, Christy. Alam mo, hindi ko basta-basta sumusupa. Lalo na ngayon na may nalaman ako tungkol sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Tigil mo yung bibig mo. Kung ayaw mo, putulin ko pa yung isang mandali.
Sagutin mo yung tanong ko. Ako ba yung ama na dinadala mo? Yung mga ilaw mamaya, hindi dapat ganyan kabilis ng rotation yan, ha? Nakakahilo yan pag ganyan. Sinek nyo na ba yung mga speakers? Owen, okay na. Tiplado na ba to? Left and right, dapat pantayan, ha? Mamaya, makapag-soundcheck tayo. I don't have time to argue. Dahil pang kailangan tapusin dito siya, eh. Relax, Han. I came here in peace. Gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Kung tungkol dito sa trabaho, sige, say it. Pero kung tungkol sa ating dalawa, wala tayong dapat pag-usapan. On the contrary, I think marami tayong dapat pag-usapan. For instance, kamusta na nga pala yung pagbubuntis ni Christy? Okay naman. Excited na nga kami lumabas yung baby. Talaga? Wouldn't you be feeling the opposite? Kasi paano kung lumabas yung bata tapos di mukha-mukha? Magiging excited ka pa kaya kapag nalaman mo na iba pala yung tatay ng pinagbubuntis ni Christy? Tumahimik ka nga. Hindi ko gusto yung pinapahiwatig mo, eh. Ako yung tatay ng dinadala ni Christy. Sure ka? Ikaw sigurado ka? Bakit ka nagpapa-paternity test? Kanino mo nalaman yan? Doesn't matter how I found out. Concerned lang naman ako sa'yo. It must be really hard and painful being reminded na nag-cheat sa'yo yung first wife mo. Maati mo pa rin ba siya pakisamahan kapag nalaman mo na bunga yun ng pagtataksil niya sa'yo? Huwag kang ang hibang, Leon. Maling balita yung nakarating sa'yo. Oo, buntis ako pero hindi ikaw ang ama ng anak ko. Kay Jordan ang baby ko. Kaya huwag kang mag-ilusyon dyan sa utak mo na magkakaanak tayo. Kay Jordan yung dinadala mo. Nasaan yung pruweba mo? Bakit? Ha? Ano kailangan patunayan sa'yo? Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka na sa buhay mo. Basta alam ko, hindi mamamatay tao at kriminal yung tatay ng anak ko. 4 na taon mo akong niloko. Kaya hindi mo na ako mahulog. Aalamin ko ang lahat tungkol dyan sa dinadala mo. At kapag ako ang ama ng batang yan, walang makakapigil sa akin na pawiin ka. Naiintindihan mo? Hindi mo na ako makukuha. Kami ng bata, kami ng baby ko, ha? Hindi mo na kami makukuha. Magkakamatayan na tayo bago mangyari yon. Ow! Oh, Christy, shall we? Ma. Kanya, okay ka? What's happening? Ma, si Leon na. Nakita ko si Leon sa... Nasa CR, nasa Leon po tayo. Sige po, ma'am. Anong ginawa niya sa'yo? Sa likod ko rin? Sir, negative. Tara. Oh, ano? Ano nangyari? Ma'am, wala na po kami nakitang tao doon. What? Sigurado kayo? Opo, ma'am. Ayaw mo talaga tumigil, eh, no? Kung wala kang sasabing maganda, pwede ka namang umalis, eh. Bakit ba sa akin ka nagagalit? Kay Christy ka dapat magalit dahil siya naman yung nagpabuntis sa ibang lalaki. I didn't do anything wrong. Except mahalin ka. Jordan, huwag ka nang magpakamartir.
time to accept the fact na marami na yung babaeng yun. You don't deserve her. Sa akin ka na babagay. Binabalaan kita, Shaira. Itigil mo na yung pag-insinuate na hindi ako yung ama ng dinatala ni Christy. Oras na malaman ko that you're spreading malicious rumors about my wife, kakalimutan ko lahat ng pinagsamahan natin. Ako makakabangga mo. Okay. Alan, i-sentro mo yung tapat itong speaker na to. Dito, tapat mo dito. Diyan, ipantay nyo din. Dito. Oh. Ano tip mo, ha? Ha? Problema mo, ha? Ha? Problema mo. Sige na, sige. Sige na. Akala ko mapagkakatiwalaan kita. Bakit mo sinabi kay Shaira na nagpapaternity test kami? Tahan-tahan ka sa pagbibintang ka. Wala akong sinasabihan na aksyon yun ni Christy. Lalo na kay Shaira. Paano niya malalaman kung wala man nagsabi? Ano, hospital nagsabi sa kanya? Hindi nila pwedeng gawin yun, Jeff. O, nagtanong ka pa. Hindi ka naman maniniwala sa akin? Masisisi mo ba ako? Eh pagdating doon kay Shaira, umiiral yung pagkabalimbing mo. Kanino ka ba kampi? Sa kapatid mo kay Shaira. Alam mo, kung ganyan kababawagin mo sa akin, maybe I should rethink kung kanino ko papanik. Bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mo isipin. Basta ako malinis konsensya ko. Ano ba yan? Pwede ba sa labas mo nang gawin yan? Mamaya matuluan mo ng pawis yung floor ko. Nakakadiri. Ano nga palang nangyari doon sa lakad mo kanina? Ayun. Pinaninindigan ni Christy na si Jordan nga yung tatay nung dinatala niya. Pero hindi ako naniniwala. Dahil dun sa kilos sa pananalita niya, hindi siya sigurado. Well, guess what? Nung kinausap ko rin si Jordan tungkol sa pregnancy ni Christy, sobrang defensive niya. Hindi silang ibig sabihin nun. Tama yung hinala natin. May posibilidad na ako ang tatay nung dinatala niya. In fairness, no, hindi ka rin pala totally useless. May pakinabang ka rin. So, now all we need to do is get our hands on that DNA test result para malaman na rin natin once and for all kung sino talaga yung tatay ng pinagbubuntis ni Christy. Perfect! Ano ba? Sinabihan ka na, sisipain kita dyan. Wala ba siya ibang ginawang masama sa'yo? Babe, kasi hindi ko alam paano nalaman nila yun. Pero alam niyang buntis ako. Iniisip niya rin na siya yung ama ng dinadala ko. Paano niya nasagap yung balitang yan? Babe, yan din ang pinagtataka ko. Wala naman akong ibang pinagsabihan kundi si Jeff tsaka yung pamilya ko. May isa pang taong nakakaalam. Si Shaira. What if konektado sila? Paano kung nagko-communicate sila yun at si Shaira? Eh, pwedeng magkakilala yung dalawa. Babe, parang malabo naman yung sinasabi mo. Bakit hindi? Si Shaira lang yung kilala ko na galit sa ating dalawa. Siya yung may motibong pwedeng gawin to eh. May baka nakakalimutan mo, si Shaira nandun din siya, biktima din siya nung nilusog tayo ni Leon sa resort, diba? Ewan ko na. Baka napapraning lang ako. Nakakabwisit kasi.
Ba't pare sila ginagawa ng issue yung pagbubuntis mo para lang mapaghiwalay tayo? Babe, kanina ko lang ulit nakita na ganun kagalit si Leon. Parang bumalik na yung dating mabagsik at halang na bituka. Pinagdadasal ko talaga na hindi siya ang ama ng batang to. Kasi kawawa naman kung yung tatay siyang demonyo, diba? Listen to me. Hindi ka dapat mag-alala. Malakas ang kutob ko akong tatay ng bata. Magmamatch yung DNA at mapapatunayan natin na ako yung tatay ng bata. Wala nang iba. Hindi mo kailangan matakot, hindi mo kailangan mag-isip ng kung ano-ano. Naintindihan mo? Don't worry, anak. I'm sure everything will be alright. Pero nasa na si Jordan? Anong oras dadating? Mas maganda sana kung sabay kayong nandito para malaman ninyo yung result ng paternity test. Eh, nag-text naman po siya kanina. Sabi niya, paalis na daw po siya ng hotel. So, pang-amang na lang. Oo. Relax. I'm sure everything will be alright. Mrs. Manansala? Sa kanya, Nandito na daw po yung medical technologist namin para i-discuss sa inyo yung result ng paternity test. Pwede po bang maghintay ng konti? Para naman sabay kami ng asawa ko. Padating na rin naman siya. Sige po, sabihin ko po. Thank you, thank you. Han! Shay, nagmamadali ako. May di-discuss ka tungkol sa event tonight kay Jeff na lang, please. Hindi ako nandito para sa event. Nakalimutan mo na ba ako ng araw ngayon? It's our 4th anniversary, simula na maging tayo. Kalimutan mo na yung tampo mo sa akin. Tara, mag-celebrate tayo. Ha? Let's go. Shay, wait. Tingin ko hindi na tama na mag-celebrate pa tayo. Our relationship is over. Hindi na importante sa akin tong araw na to. Ang mga anniversaries na sinaselebrate ko lang ay yung with Christy. Dahil siya yung asawa ko. So please, I have to go. Jordan, please don't do this. Jordan, please, huwag mo naman akong baliwalain. Hanggat hindi pa nata-terminate yung kasal natin, asawa mo pa rin ako, Jordan! I deserve your time! I deserve your attention! Stop this car, please! Mag-usap muna tayo, Jordan! Jordan, please! Han, please, kausapin mo muna ako! Please! Tumigil ka na! Ayaw mo ako kausapin? Ha? Ayaw mo? Sige! Patayin mo na ako! Anong ginagawa mo, Shay? Sige na, ito naman yung gusto mo, di ba? Sige, sagasaan mo ako! Oh! Syra! Sige na! Ano ba hinihintay mo? Sagasaan mo na ako! Ito naman yung gusto mo, di ba? To get rid of me, go! Bakit nang tagal naman yata ng asawa mo? Nag-text naman siya, ma. Sabi niya, on the way na siya, kaso 10 minutes ago pa yun eh. Baka lang na traffic siguro. Pasensya na po, Mrs. Manansala. May next appointment po kasi yung medical technologist na naka-assign sa inyo. Pwede na raw po ba kayong makausap? Tara po. Sige po, sorry. Okay. Thank you. Sige! Sagasaan mo na ako! Ito naman yung gusto mo, di ba? To get rid of me, go! Ano ginagawa mo? Tumayo Sige ka na! nga. Hindi! Bitawan mo ako! Tumigil ka na! Sandali, bitawan mo ako! Tumigil ka na! Hayaan mo na ako mamatay, di ba? Ito naman yung gusto mo! Tumigil ka na! Sila naman yung importante sa'yo, di ba? Oh, Glenn! Ma'am Carmen,
Christy, pasensya na po kayo kung hindi ko na mahihintay si Jordan. It's okay. May atin na po kasi akong convention. Tsaka ayoko naman pong ibigay sa ibang medtech yung result ng lab test niya. Kasi gusto ko po na ako mismo ang mag-discuss dito sa inyo. Of course. Tumigil ka na nga! Ano ba itong ginagawa mo? Kung dati mapapaniwala mo ako sa mga acting mo na gusto mong magpakamatay, pues ngayon hindi na ako maniniwala. Oo, siya ang importante, si Christy. Siya si Tori at yung magiging baby namin. Hindi mo nga anak yung pinagbubuntis ni Christy. Here's the result of the procedure that we conducted. As stated there, hindi nag-match ang genetic markers ng alleged father sa batang dinadala mo. The probability of paternity is 0%. Ibig sabihin nito, hindi si Jordan yung pamanang bata. Kailan mo ba bubuksan niyang mata mo nang makita mo yung katotohanan na hindi naman malinis yung babaeng yon? Ha? Bunga ng pagtataksil niya sa'yo yung pinagbubuntis niya! Anak ng ibang lalaki yung pinagbubuntis si Christy! Patutunayan ko sa'yo na mali ang binibintang mo. Kapag nakuha ko yung DNA result mamaya, ibabalaga ko sa pagmumukha mo para tumiko mo na yung buwanga mo sa pag-iimbento ng mga kwento. Len, sigurado ka ba sa mga resultang to? Baka naman nagkamali lang tayo sa mga test, sa procedure. Ma'am, the procedure that we conducted is highly reliable. Mrs. Manansala, imposible po na maging mali ang result dahil extremely accurate ang non-invasive prenatal paternity test. Hindi. Baka pwedeng ulitin natin yung proseso. Baka lang may mali, di ba? Ulitin natin para makasigurado tayo. Well, ma'am, nasa sa inyo na po yun kung gusto niyo na mag-run ulit kami ng test. But, I guarantee you na ganun pa rin po ang kalalakasan. I'm really sorry, ma'am. Excuse me po. Christy, listen, okay? Listen. Hindi natin expected itong naging outcome ng test. Pero wala tayong magagawa. You understand? Wala tayong magagawa. We just have to accept it. And we have to deal with it. Paano ko po sasabihin kay Jordan, ma? Hindi ko natatakot ako, ma. Ma. Jordan, ma. Natatakot ako. Paano ko siya harapin? Alam kong nangako siya sa akin na tatanggapin niya yung bata kahit anong mangyari, pero makilala ko siya. Dadamdamin niya to pag nalaman niya yung resulta. Pero, pwede namang hindi niya malaman ang totoo, hindi ba? Magsisinungaling ako sa kanya, ma? Ma, wag na, please. Ayoko na pong gawin yun.
Minsan na akong nagsinungaling kay Jordan tungkol sa relasyon namin ni Leon. Muntikan na kaming masira nun, Ma'am. Ayoko na po talagang ilagay sa alanganin yung relasyon namin mag-asawa, Ma'am. Owen, in a while, pakisabihin yung mga tao magte-technical rehearsal tayo, ha? Tsaka nakikita mo yun sa kanto, yung ilaw na yun. May 3 bulbs hindi gumagana, paki-check naman, ha? Shy? Bakit? What's wrong? Yung kuya mo kasi. Gusto ko lang na may celebrate yung 4th anniversary namin, pero kung iwasan niya, para kung may nakakahawang sakit. Stop it, Shy. Shy, huwag mo na kasi pagpilitan yung sarili mo kay Jordan. Wala eh. Namili na yung tao eh. Pinili niya si Christy. Kailangan mo na lang tanggapin lahat yun. Lalo na magkakaanak ulit sila. Mali ka. Jeff, hindi dapat panagutan ni Jordan yung pinagbubuntis si Christy dahil hindi naman siya sure na sa kanya nga yung bata. If only I can prove to him na nabuntis nga ng ibang lalaki si Christy, baka sakaling bumalik siya sa akin. Baka magbago yung isip niya. Jeff, please, tulungan mo ko. Ikaw na lang talaga makakatulong sa akin. What do you want me to do? Kailangan ko lang makita yung result ng paternity test nila, Jordan. That's it. Will you look for me? Anak, mas lalong malalamatan ang pagsasama niyo ni Jordan. Kapag nalaman niya si Leon, ang ama ng tinatala mo, maaaring sa simula, nagkami niyang bata. But the truth will forever haunt him. At hindi malapong lumayo ang loob ni Jordan sa bata. Because this child will always remind him na nagkaroon ka ng affair sa ibang lalaki. Anak, huwag mo nang hayaan mapalitan ang galit ang pagmamahal ni Jordan sa'yo. Please. Basta ako malakas ang kutob ko na ako ang tatay ng batang yun. Wala akong pakialam sa kutob mo. Ang kailangan natin, proof na nabuntis mo yung malanding Christy na yun para iwan na siya ni Jordan. Alam mo ba, Tori, na may posibilidad na hindi ang daddy Jordan mo ang nakabuntis sa mami Christy mo? Walang katotohanan yung mga sinasabi mo. Eh kung sure ka na ikaw yung nakabuntis kay Christy, bakit kailangan ninyo ng DNA test?